Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang paglaganap po ng mga peking balita or fake news sa different social media platforms katulad ng Facebook, Instagram, Twitter at YouTube channel ay isang malaking banta sa isang demokratikong lipunan. Ang paglaganap ng fake news ay maaari magdulot ng pagkakahati-hati o pagkakawatak-watak ng ating mga mamamayan. At ito din ay nakakabawas ng respeto o tiwala sa ating mga institusyon. Walang iisang solusyon, ngunit kailangan natin ng isang multi-pronged approach. Kung hindi man natin mapigilan, at least makontrol natin ang paglaganap ng mga peking balita na magmimistulang anay ng ating lipunan. Dahil dito, mapipigilan ang pag-asenso ng ating bansa. Kung kaya't kailangan natin na gumawa ng isang multi-pronged approach upang kontrolin ang paglaganap ng mga peking balita. Kahapon napanood ko yung hindi naman buo kasi inabot ng 7 hours. Napanood ko yung mga ilan sa mga importanteng clips ng investigasyon ng ating mababang kapulungan tungkol sa paglaganap ng peking balita. At may mga naimbitahan nga mga YouTube vloggers, mga Facebook vloggers. At isa sa mga nakita ko o napakinggan ko ay yung Pebbles, a certain Pebbles, na kung saan nag-testify siya at sinabi niya sa isang meeting daw na ginanap dyan sa Hong Kong, sa ibang bansa pa, na kasama ang ilan sa mga YouTube vloggers at ang isa sa pinaka-prominenteng dumating doon ay ang dating palace spokesperson na si Harry Roque or presidential spokesperson na si Harry Roque. At doon napag-usapan ng ang isang video na kanilang ilo-launch dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa na kung saan ang video ay isang video na ipinakikita ang ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. na tumitira ng cocaine. At dito nga na itanong kung bakit sa ibang bansa pa ipapalabas, ilo-launch ang nasabing video upang sabi ng dun sa investigation upang magkaroon ng kredibilidad, dahil ilalabas sa ibang bansa. At in summary, lumalabas na ang source ng video ay nagmula doon sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque. At siya ang mastermind lumalabas, as per investigation of the House of Representatives. So, hindi magandang tingnan dahil sinisira nito ang diskarte ng kasalukuyang administrasyong Marcos. Kahit hindi si Marcos ang presidente, kahit sino pa yung nanalo ng 2022, kung merong ganitong klaseng pagkilos, ang mga kalaban ng kasalukuyang administrasyon na ang main objective is pabaksakin ang ating pamahalaan, hindi magandang senyalis to sapagkat kung ganito at magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kultura na kapag hindi kayo ang nanalo at hindi kayo ang naupo sa kapangyarihan, ay sisirain ninyo ang kasalukuyang leadership at upang maupo ang mga manok ninyo sa kapangyarihan. Hindi magandang senyales kapag ganito sapagkat wala ng stability ang estado ng ating politika dito. At pag yan na inangyari, definitely, ang economic situation natin ay hindi po uusong pataas. Hindi yan makakausad. There will be no economic stability
kapag meron pong political instability. Tandaan niyo yan. Walang mangyayari sa bansa natin kung patuloy na mangyayari ang mga ganyan. Kaya doon sa mga vloggers na nauupahan, nabibigyan ng pera, ay huwag niyo pong tanggapin, no? Alang-alang sa ating mga kababayan at alang-alang sa ating bansa. Dahil kumita kayo ng konti, pero nasira naman ang ating bansa. So sa episode na to ay magmumungkahi tayo ng ilang mga pwedeng gawing solusyon upang makontrol at mapigilan ang paglaganap ng mga peking balita sa ating lipunan. So ang number one recommendation natin to the responsible government agency is to empower the users of different social media platforms. Magkaroon tayo ng digital literacy initiative. Now, we need to teach the end users on how to spot or how to identify as to whether or not the information is genuine or fake. And this involves teaching critical thinking skills, source verification techniques, and understanding on how to spot common red flags like misleading headlines. Ang daming gumagawa niyan, no? Magpo-post ng video nila sa YouTube or sa Facebook, tapos ang thumbnail or headline nila is very encouraging. Siyempre, matutokso kang ipindutin. Pag pindot mo, kung ano-ano lang pala pinagsasasabi at puro peking balita ang isineshare na information sa publiko, sa mga users ng platforms. At dapat din na matuto ang ating mga end users kung credible ba yung information nila na yan na nakita online. At siguro kailangan magkaroon ng ating pamahalaan ng isang app na kung saan it would be very convenient on the part of the end users of these platforms to verify, no? Kung legit ba yung channel na yan or legit ba yung user, content creator coming from Facebook or sa Twitter. So I think there is a need on the part of the government to create a social media regulatory board, parang yung katulad din ng araw sa Videogram Regulatory Board, na kung saan nire-regulate ang distribution ng mga video tapes, yung mga nung araw, yung Betamax, yung VHS, at later on, naging laser, at ngayon nga, iba na rin, lumiit na lumiit. So, nung araw, regulated yan ng gobyerno. Ewan ko lang kung nag-i-exist pa tong Videogram Regulatory Board. So, it is something similar to that every content creator in YouTube in particular, tsaka sa Facebook, dapat marehistro yan eh. Hindi naman mag-charge din dapat ng malaki ang ating gobyerno, but the registration and the payment of a certain fees is for purposes of regulating this. Kasi baka sabihin another form of tax or taxes sa ating mga kasamahan na nagbablog. Pero ito naman is for purposes of regulating the content creators or the bloggers of this YouTube, Facebook, and other social media platforms. Kasi yung another tax na kami diyan sa sa USA, pagbigay ng income or revenue sa amin, may bawas na yun na tax. So dito, hindi naman mag-a-appear yan as a double taxation just in case another form of tax will be imposed against the vloggers. This is a tax for purposes of regulation. Hindi naman to tax for purposes of generating revenues for the government. So yun, kailangan magkaroon talaga ng regulatory body that will monitor the activities of these bloggers na nagpapakalat ng mga peking balita. So there is a need also to create this app kasi halos lahat tayo dito, kahit mga lola na natin, meron ng hawak na cellphone. So with this app that will be introduced online,
bago tayo maniwala doon sa information na nakita natin sa YouTube or sa Facebook, bubuksan niya lang yung app. Oh, nakalista ba dito? Kasama ba to sa accredited bloggers, no? Na nire-regulate ng ating gobyerno. Pag wala doon, then teach the user to report immediately. Lalong-lalo na kung peke yung sinishare na information. So, pag ganon, na-i-report siya, palagay mo, meron na yan 200, 300, 1 million or more than 1 million na followers. Definitely, kumikita yan dyan. One good thing is that the government must have a collaboration with the owners of different social media platforms. May collaboration tayo sa Facebook, may collaboration tayo sa YouTube, sa Twitter, or Instagram, that in the event, no, we discovered and we have proven na fake news peddlers yung mga yan at nakamonetize sa YouTube, nakamonetize sa Facebook. The best thing for us to do is to collaborate with this Facebook, YouTube channels na we recommend demonetization of these accounts to Facebook and YouTube para matigil siya. Kasi kaya yan nagpapalaganap ng mga peking balita. Kasi sa atin, pag medyo maganda yung misleading yung headlines, actually, mapipindot mo eh. Pag napaandar mo ng ilang minuto, may views yan. Tapos may commercial yan. Doon sila kumikita. Kami kumikita doon sa commercial. Pag ganon, dumadami tuloy yung views niya kapag yung headlines niya is very encouraging, pero at the end of the day, makikita mo, misleading pala, peke pala. So, kumikita yung tao. So, pag ganon, at na-discover natin, we have the evidence naman, pinatawag mo, hindi ka rehistrato, pagkatapos pakalat ka pa ng peking balita, and then kumikita ka dito, hindi mo pa ginagandahan yung performance mo sa online, then we will recommend demonetization of these fake news peddlers to media platforms, social media platforms like Facebook and YouTube channel para matigil sila. Definitely kapag na-demonetize yan, titigil yan. Kasi ano pa mapapala mo kung ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw sa social media, sa YouTube or sa Facebook, wala kang bang kinikita. Kaya lang naman ginaganahan niyang maggagawa ng content is kumikita sila dyan. Kasi pag medyo controversial yung pinag-uusapan sa kanilang channel ay pakikinggan sila doon. Pero pagdating ng umpisa or kalagitnaan na, malalaman mo, peke pala. So, the users must report immediately this account to this app that will be created na nasa cellphone na ng bawat user. I-report mo kaagad. At ma-check mo doon sa app na yun, nandoon yung mga accredited, registered bloggers sa Pilipinas, registered with the Social Media Regulatory Board. Bayad na yan ng fees ng annual. So, something like that, no? Pag hindi siya accredited doon, tapos lahat naman na accredited doon, bibigay mo ng konting background, hindi naman lahat ng background niya, para makita lang na, ito, reliable, credible tong source ng information na to. Hindi katulad nung hindi nakarehistro, tapos grabe kung manira sa gobyerno at manira ng reputasyon ng mga pribadong individual. So pag nagkaroon na ng effective collaboration between the government and different social media companies, dapat we need to suggest yung algorithm transparency. The social media companies should be transparent on how their algorithm works para ma-determine natin yung mga fake news na kumakalat online. At pati na din yung mga peddlers ng fake news na yan, we can immediately identify. And then dapat magkaroon ng content moderation systems that would allow social media companies to immediately identify fake news and quickly remove all this fake news online para hindi na kumalat yan, no? But this would require a balance between the freedom of speech and preventing the dissemination of this harmful misinformation. Okay, so dalawa yan.
algorithm transparency, content moderation systems dapat gumawa, no? Palakasin yan ng mga social media companies, and then if there are recommendations coming from the social media regulatory board of the government to demonetize, no, the content creators or vloggers, dapat after checking, kung may evidence naman, demonetize, or even pwede ring talagang remove, no, the channel or the account in Facebook of this fake news peddlers para matigil na, no? Kung ide-demonetize mo, kung di mo naman i-eliminate yan sa channel o sa Facebook, pwedeng tumigil na din yan, kasi ano pa mapapala niya sa pagpapakalat ng fake news kung di naman siya kikita, dahil alam nyo, may mga content creators or vloggers na gagawa ng mga sinabi ko na kanina yata to, na gagawa ng mga misleading headlines yan, tapos yun ang gagawin nilang thumbnail, tapos pag binuksan mo, iba pala yung pinagsasasabi dun sa content, at hindi naman tungkol dun sa kanyang headlines. Ang purpose lang niya is to encourage the potential viewers na pindutin yung channel niya at makapag-create ng views at magkaroon ng commercial, napanood yung commercial, di kikita siya. Ayun, so isa pa is dapat magkaroon ng coordinations dun sa mga fact-checking websites, no? Magkaroon ng effective collaboration diyan, at nakalink din yan dapat dun sa app na i-create ng ating gobyerno, na kung sakasakaling may nakita silang fake news ay buksan yung app, mag-check dun sa fact-checking website na yan. Tuturuan dapat tuturuan ng ating mga users on how to verify sources of information, no? I-verify kung legit ba yung nabasa nilang information online through this app that will be created by and maintained by the government. So in that way, kung di man natin totally ma-eliminate yan, at least we will be able to control the spread of this fake news. At dapat kasi magkaroon din ng strong campaign for awareness, no, sa mga users. Miski hindi gumagamit ng mga Facebook or ng mga YouTube or Twitter, i-aware, no, magkaroon ng campaign, awareness campaign ng ating gobyerno. Kanina may napanood ako sa ABS-CBN yung BINI nagpo-promote na medyo iwasan yung mga fake news na yan. Something like that, no? Dapat magkaroon ng campaign, no? Awareness campaign ng ating gobyerno na wag basta-basta maniniwala sa mga fake news, at kapag nakakita ng fake news ay isumbong agad sa ating pamahalaan upang matigil ang paglaganap nitong mga fake news na to. Siguro naman kapag nagawa na yung batas na yan, bubusisiin natin ng husto yan, ng mga mambabatas, no, bubusisiin nila yan upang maiwasan yung violation regarding the freedom of speech ng bawat content creator at vloggers, no, sa ating YouTube. At babalansihin naman yan, no? At kailangang matigil kasi itong paglaganap ng mga peking balita, sapagkat ito ay nakakasira sa pagpapatakbo at pagmamanage ng ating ekonomiya. So palagay ko wala na akong nakalimutan. At nasabi ko na lahat ang aking gustong sabihin. So hanggang sa muli, aking mga viewers at subscribers, at bago tayo magtapos, sana po ay huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. Magandang gabi po sa inyong lahat.